Sa timog-kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cavite, matatagpuan ang isang tahimik na bayan na kilala sa mayamang kalikasan at mga natatagong destinasyon nito. Sa unang tingin, isa lamang itong payapang bayan, ngunit sa likod ng katahimikan nito ay mga lugar na naghihintay lamang na matuklasan. Mga kagubatang hitik sa buhay, mga talong dumadaloy ng payapa, at mga tanawing sumasalamin sa likas na yaman ng bayan. Ito ang Magallanes, Cavite, isang tagong paraiso na handang ibahagi ang kagandahan nito sa mundo. Hindi naman. Hindi ako na. Paghihirap namin ka lang. Sa bawat paglalakbay, may mga lugar na hindi lamang basta pinupuntahan. May mga lugar na nagbibigay ng katahimikan, saya at nag-iiwan ng magagandang alaala sa ating mga puso. Kaya ngayon, samahan niyo kami at ating tuklasin ang natatagong yaman ng Magallanes, Cavite. Kung naghahanap ka ng lugar na malayo sa ingay ng syudad at puno ng sariwang hangin at lunti ang tanawin, ito ang destinasyong para sa iyo. Buhay Forest is a peaceful destination where you can relax and reconnect with nature. Kaya kung balak ninyong bisitahin ang Buhay Forest, mahalagang planuhin muna ang inyong transportasyon. Dahil hindi pa ganap na developed ang lugar, kakaunti pa lamang ang mga pampublikong sasakyan na direktang bumabiyahe papunta rito. Para sa mas komportable at less hassle na biyahe, mas mainam na gumamit ng sariling sasakyan o mag-rent ng sasakyan. Ngunit kung wala, maaaring sumakay ng jeep o bus papuntang Tagaytay. At mula sa Tagaytay ay bus o jeep muli patungo sa Magallanes at mag-tricycle papuntang Buhay Forest. Bagamat medyo malayo ang biyahe, sulit naman ang bawat minuto ng paglalakbay. Sa halagang 30 pesos na entrance fee, mararanasan nyo na ang simpleng ganda ng kalikasan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ihanda na ang inyong biyahe at tuklasin ang nakatagong ganda ng Buhay Forest. Hindi man ito kasing sikat ng ibang tourist destination sa Cavite, pero dahil sa sariwang hangin at magandang tanawin, perfect ang lugar na ito para sa mga taong gustong magpahinga at takasan ang stress ng pang-araw-araw na buhay. Dito mo mararamdaman ang ganda ng kalikasan habang gumagawa ng alaala kasama ang pamilya at kaibigan. Habang naglalakad kami rito, mapapansin agad ang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikang bumabalot sa buong kagubatan. Nakapanayam nga namin si Kuya Gino, 38 years old at 6 na taon nang nagtatrabaho dito sa Buhay Forest.
Bagamat tumanggi siyang magpakita sa kamera, buong puso naman niyang sinagot ang ilan sa mga tanong na mayroon kami tungkol sa lugar. Ayon kay Kuya Gino, nadiskubre ang Buhay Forest noong 2012 at nagsimulang makilala noong 2020. Para kay Kuya Gino, isa sa mga pinaka-espesyal na katangian ng Buhay Forest ay ang pagiging beginner-friendly nito. Aniya, kung nais mong subukan ang pag-akyat ng bundok sa unang pagkakataon, magandang simulan dito habang tinatamasa ang sariwang hangin at ang magandang tanawin na inaalok ng kalikasan. Hindi mo kailangan ng mamahaling entrance fee o engranding pasilidad para ma-enjoy ang lugar. Sabi nga nila, simplicity is beauty. Dahil sa mga simpleng bagay, dito mo makikita ang tunay na ganda ng lugar. Pwede ka ditong mag-hiking at maglakad sa forest trail, mag-picture at gumawa ng content, mag-camping kasama ang barkada o simpleng umupo at amnamin ang katahimikan ng kapaligiran. Dahil minsan, sapat na katahimikan para makapagpahinga at makapag-recharge tayo. Bilang isang nature-based destination, nananatiling simple ang mga pasilidad sa Buhay Forest. Walang matataas na gusali, walang maiingay na establishmento, at ang pangunahing atraksyon dito ay ang kalikasan mismo. Kaya, tara na sa bagong Buhay Forest kung saan hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para maranasan ang tunay na kagandahan ng kalikasan. Kailangan mo lang maglaan ng oras, maglakbay, at ayaang ipakita sa iyo ng kalikasan ang tunay nitong halaga. Hinihingkayat namin ng mga bisita na maging responsabling turista, magtapon ng basura sa tamang lagayan, igalang ang kalikasan at tumulong sa pangangalaga ng kagubatan. Mula sa mga muraang bulong ng Buhay Forest na kung saan binabantayan ang mga puno ang mga kwento ng nakaraan. Sundin ang landas ng kalikasan pababa sa malamig at dumadaloy na yakap ng yaman na tubig. Matapos nating masilayan ang luntiang kagubatan at malamig na simoy ng hangin sa Buhay Forest, magpapatuloy ang paglalakbay natin sa isa sa mga likas na yaman sa Magallanes, Cavite. Sundan natin at tuklasin ang agos ng tubig patungo sa isa sa mga tahimik ngunit kahanga-hangang destinasyon sa Magallanes, Cavite. Ito ang Catmon River. Ang Catmon River ay isa sa mga likas na anyong tubig na matatagpuan sa Magallanes, Cavite. Isa ito sa bahagi ng kalikasan na patuloy na nagbibigay ng kagandahan at katahimikan sa mga bumibisita rito. Higit pa sa pagiging isang anyong tubig, mahalaga ang Catmon River sa lokal na komunidad. Dahil sa bawat pag-agos ng tubig dito, ipinapaalala nito ang kahalagahan ng likas na yaman at ang responsibilidad nating pangalagaan ito. Katulad ng paglalakbay patungong Buhay Forest, mas mainam ding gumamit o magrenta ng sariling sasakyan upang marating ang Catmon River. Dahil hindi pa ito masyadong nade-develop, limitado pa rin ang pampublikong transportasyon at hindi gaanong kadali puntahan kung magko-commute. Ang lokasyon nito sa Barangay Tua, Magallanes ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatili itong tahimik at hindi pa gaanong dinarayo.
Ang Katmon River ay hindi kabilang sa mga komersyal na pasyalan kaya nananatili ang natural nitong anyo, tahimik na kapaligiran at gandang hindi na kailangan baguhin pa. Malinaw na tubig at lunti ang mga puno ang ilan sa mga dahilan kung bakit nananatiling likas ang Katmon River. Maraming simple aktibidad ang maaaring gawin sa Katmon River. Maaaring mag-relax sa tabi ng ilog, mag-picture taking, mag-picnic kasama ang pamilya o ang mga kaibigan, at mag-enjoy sa sariwang hangin ng kalikasan. Nananatiling simple ang Katmon River, meron itong simpleng cottages na maaaring gamitin ng mga bisita upang makapagpahinga at makapagtipon, ngunit ang likas nitong kagandahan ay nagsisilbing pangunahing atraksyon nitong lugar. Isa sa mga magagandang bagay sa Katmon River ay ang pagiging abot kaya nito para sa lahat. Walang entrance fee ang lugar, ngunit kinakailangan lamang magbayad ng 30 pesos para sa environmental fee bilang ambag sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalinisan ng ilog. Para naman sa mga may dalang sasakyan, may parking fee na 30 pesos para sa mga motorsiklo at 50 pesos para sa mga four-wheel vehicles. Mayroon ding iba't ibang amenities na maaaring rentahan upang mas maging komportable ang inyong pagbisita. Kabilang dito ang salbabida na nagkakahalaga ng 50 pesos, mga upuan na halagang 10 pesos, at mga mesa o tables na maaaring rentahan sa halagang 50 pesos. Kung nais namang magtagal at masulit ang oras kasama ang pamilya o mga kaibigan, may mga cottage na maaaring upahan na nagkakahalaga mula 300 pesos hanggang 1,500. Depende sa laki at kapasidad nito. At para sa mga mahilig umawit, maaari rin kayong magrenta ng videoke sa halagang 800 pesos o kaya naman ay maghulog lamang ng 5 piso kada kanta. Kaya kung naghahanap ka ng destinasyong hindi matao, may sariwang hangin, malamig na tubig, at mapayapang kapaligiran, Katmon River ang para sa iyo. Dahil dala nito ang isang bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang modernong attraction. Ito ay ang tunay na katahimikan ng kalikasan. Isa itong paalala sa simpleng lugar, matatagpuan natin ang tunay na halaga ng kalikasan. Habang patuloy itong umaagos, naway manatili rin ang ating responsibilidad na pangalagaan at protektahan ang mga likas na yamang tulad nito para sa susunod pang mga henerasyon. Mula sa mayabong na kagubatan ng Buhay Forest hanggang sa payapang agos ng Katmon River, ipinapakita ng Magallanes, Cavite ang iba't ibang mukha ng likas nitong kagandahan. Ang dalawang destinasyong ito ay patunay na hindi kailangan magtungo sa malalayong lugar upang maranasan ang kagandahan ng kalikasan. Sa ating sariling bayan, may mga natatagong yaman na naghihintay lamang na matuklasan at mapahalagahan.